May malapad na ngiti sa mukha ni Romel habang naglalakad siya pauwi sa kanilang bahay ng kanyang asawa na si Sandra. Sa kamay niya ay meron siyang isang puting rosas na paboritong bulaklak ng asawa niya. Ang puting rosas ay mula sa hardin ni Don Carlito kung saan nagtatrabaho siya roon bilang isang hardinero. 4 na taon munang naging magkasintahan sina Romel at Sandra bago sila ikinasal sa maliit na simbahan sa Barrio Tinago sa Siquijor. 2 taon na silang kasal at napakasaya ni Romel dahil sa wakas ay pinagbigyan na sila ng Diyos sa kahilingan nilang magkaroon ng anak. Sa panahon na yon ay 5 buwan nang buntis si Sandra sa una nilang anak. Nang makarating si Romel sa kanilang kubo, ay nakita niya sa likod ng kubo si Sandra na abala sa pagdidilig ng mga tanim nitong gulay. Dahil sa tutok ito sa ginagawa, ay hindi nito napansin ang pagdating ng asawa niyang si Romel. Sa kabila ng pagiging buntis ni Sandra, ay hindi yon naging hadlang sa sipag nitong alagaan ang mga gulay at itinitinda yon sa harap ng kanilang bahay. Walang kamalay-malay si Sandra sa paglapit ni Romel sa kanya. Mabagal ang pagakbang ni Romel at sinadya niyang hindi lumikha ng ingay. Nang nasa likod na siya ni Sandra, ay marahan niyang tinakpan ang mga mata ni Sandra gamit ang 2 niyang kamay. Napapitlag si Sandra, ngunit agad din siyang natawa. "Hulaan mo kung sino ko." "Ha? Ang baho naman ng kamay na to. Amoy lupa." "Grabe naman siya. Huwag kang maarte. Sige na, hulaan mo na." "Wala namang ibang gagawa sa akin yan kundi ang asawa kong makulit." Natatawa na lang na inalis ni Romel ang kanyang mga kamay. Nang humarap sa kanya si Sandra, ay itinapat niya sa mukha nito ang dala niyang puting rosas. Nagliwanag ang mukha ni Sandra, kasabay ng malaki nitong ngiti. Masaya nito yung tinanggap at inamoy. "Bulaklak, para sa pinakamaganda kong asawa." "Aba, anong okasyon at may pabula-bulaklak ka pa?" "Kailangan ba ng okasyon para bigyan kita ng bulaklak?" "Hindi naman, pero alam mo, kahit bulaklak lang, kinikilig talaga ako." Natawa si Romel sa sinabing yun ng asawa at hinila si Sandra palapit sa kanya. Paano pa kaya kung halikan pa kita?" Hindi na nakasagot si Sandra nang lumapat ang labi ni Romel sa labi niya. Mahigpit niya itong niyakap upang ipadama ang pagmamahal at pangungulila matapos ang maghapong hindi sila magkasama. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, ay napayakap si Sandra kay Romel. Tinitigan niya muna ang kanyang asawa at saka kinausap ito. "Kumusta naman ang araw mo sa trabaho, mahal ko?" "Ayos lang naman. Kaya lang may mga bulaklak na pinipeste sa hardin. Kaya medyo mainit na naman ang ulo sa akin ni Don Carlito. Nasigawan pa nga ako kanina." "Buti na lang at matyaga ka sa kanya. Kung iba siguro yon, baka matagal na siyang iniwan kasi palaging mainit ang ulo niya." Wala naman akong ibang pagpipilian Kailangan kong kumayod lalo na't malapit nang lumabas ang baby natin. Saka, iniintindi ko na lang si Don Carlito, lalo na't mag-isa lang siya sa buhay. Ganun nga yata kapag mag-isa, palaging mainit ang ulo. Teka, kumusta naman ang benta mo ng gulay kanina?" "Matumal ang benta kanina. Siguro kasi marami na rin ang nagtatanim ng gulay dito sa lugar natin." Pinisil ni Romel ang kamay ng kanyang asawa at hinagod yon ng marahan. "Ayos lang yun. Huwag mong istresin ang sarili mo sa benta. Mas importante ngayon, mag-focus ka sa baby natin, ha?" Yumuko si Romel at inilapit ang muka sa tiyan ng asawa. Maingat niyang hinaplos ang bilugang tiyan ng asawa at sa kamarahang nagsalita. "Baby, ikaw ha, magpakabait ka dyan sa loob ng tiyan ng nanay mo, ha? Huwag mong pahihirapan ng nanay mo. Konting tiis na lang, makikita ka na namin." "Ay nako, Romel, napaka-corny mo." "Syempre,
Dapat daw kasi kinakausap ang baby kahit nasa loob pa ng tiyan kasi naririnig tayo niyan. Muling tumayo si Romel. Oo nga pala. Ano bang ulam natin mamayang hapunan? Ginataang kalabasa at sitaw at may inihaw na tilapia rin. Aba, ayos ah. Paborito ko yun. Siya, sige na. Kaya maglinis ka na ng katawan. Magluluto na ako pagkatapos ko magdilig. Yes, ma'am. Nakangiting iniwan ni Romel si Sandra at pumasok na sa loob ng bahay nila. Habang nililinis ang katawan, hindi niya mapigilang mapangiti. Napakaswerte niya sa buhay. May mabuti siyang asawa at may paparating pang dagdag sa kanilang pamilya. At kahit hindi marangya ang kanilang buhay, ay payapa at masaya naman sila ni Sandra. Wala na siyang ibang hiling, kundi manatili silang ganun habang buhay. Kaya naman, palaging sinasabi ni Romel sa sarili na gagawin niya ang lahat upang protektahan ang kanyang pamilya. Kinagabihan, sa loob ng munting bahay ni Romel ay nakaupo siya sa maliit nilang hapagkainan kasama ang kanyang asawang si Sandra. Nasa gitna ng mesa ang isang mangkok ng mainit na ginataang kalabasa at sitaw, habang sa isang bandehado naman ay nakapatong ang inihaw na tilapia. Habang kumakain ang mag-asawa, napapikit si Romel sa sarap ng unang subo niya. Uy, ayos! Grabe, Sandra! Ang sarap mo talaga magluto. Hindi ko alam kung paano mo napapasarap ng ganito ang pagkain kahit simpleng ulam lang. Nambola ka pa talaga. Alam mo, para naman kasi sa'yo, wala namang hindi masarap sa niluluto ko, no? Sinasabi ko lang naman ang totoo, mahal ko. Masarap talaga ang luto mo. Tignan mo, at medyo nagkakaroon na nga ako ng tiyan, oh. Napangiti si Sandra bago seryosong nagsalita. Teka, maiba nga ako, Romel. Alam mo ba, noong nakaraang gabi, muntik nang atakihin ng aswang yung buntis na asawa ni Erwin. Usap-usapan yung kanina dito. Ha? Saan mo narinig yan? Kay Aling Feli. Sabi niya, narinig daw ni Erwin ang iyak ng asawa niya. Tapos, nakita niya may anino sa may bintana nila. Nang pagbukas niya ng ilaw, may bakas ng malalaking paa sa labas ng bahay nila. Napailing si Romel at muling kumuha ng kanin. Sus! Huwag ka nagpapaniwala sa mga ganon, chismis lang yun. Baka may hayop lang na dumaan sa kanila. Hindi lang yun, Romel, ano ka ba? Ilang buntis na muntik ng atakihin itong mga nakaraang buwan. Si Aling Edna, na bagong panganak noon. Nagising na lang na parang may mabigat sa ibabaw ng dibdib niya. Buti na lang at nagising si Mang Berting, kaya naitaboy nila. Ang lakas niyo namang maniwala sa mga kwento-kwento. Hindi totoo mga aswang, Sandra. Ang tagal ko nang nabubuhay, pero kahit dulo ng buhok sa ilong ng mga aswang na yan, ay hindi ko pa nakikita. Hindi yun kwento-kwento lang, mahal ko. Ilang beses nang may nawawalang hayop sa lugar natin. Tapos ang iba, nakikita na lang na wala ng lamang loob. Hindi mo ba naalala yung kambing ni Mang Berto? Natagpuan sa kakahuyan yun, di ba? Punit-punit ang tiyan at wala ng laman. Tumawa si Romel at umiling. Sandra, alam mo, panigurado mga mababangis na hayop lang ang kumakain sa kapwa hayop nila. Hindi ibig sabihin na kagagawan kagad ng aswang kapag may ganong insidente. Pambihira ka. Huwag mo nga takutin ang sarili mo, okay? Baka mamaya makaapekto pa kay baby yan eh. Bakit ba hindi ka naniniwala? Kasi wala namang pruweba. Hindi mo ba napapansin? Lahat ng sinasabing nakita nilang aswang, kwento lang. Wala namang nahuhuli. Kung totoo ang aswang, sana'y matagal na siyang nahuli sa dami ng tao dito sa atin. Nagkibit balikat na lamang si Sandra at muling kumuha ng pagkain. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi ako mapapanatag hanggat nandito ang aswang na yon. Lalo na't buntis pa ako, Romel. Ayoko mapahamak ang anak natin. Wala kang dapat ikatakot, mahal ko. Walang aswang. At kung meron man, hinding-hindi kita pababayaan. Hindi ba't nangako ko sa'yo na poprotektahan ko ang pamilya natin? Sana nga, Romel. Sana nga'y tama ka na hindi totoo ang mga aswang. Pero sa dami na nangyayari sa lugar natin na hindi maganda,
Ang hirap maniwala na hindi totoo ang mga aswang. Tama na nga muna yan. Kumain na lang muna tayo. Ang sarap-sarap ng hapunan natin tapos aswang ang pinag-uusapan natin. Sige na, pakiabot na nga lang nung sausawan. Napilitan na lang na tumango si Sandra at inabot sa asawa ang sausawan na nasa platito. Habang tinitignan ni Romel si Sandra, ay ramdam niya pa rin ang pagkabahala nito. Aminado naman siya na may mga hindi magagandang nangyayari sa baryo nila, ngunit para sa kanya ay hindi aswang ang may gawa ng mga yun. May hinala siya na kung hindi mabangis na hayop, ay tao mismo ang responsable sa mga yun. Oras na ng pagtulog ni na Romel at Sandra. Nakahiga na si Romel sa papag at nakapatong ang isang kamay sa noo habang nakatingin sa kawalan. Naghihintay siyang dalawin ng antok, ngunit hindi siya makatulog dahil sa mahihinang kaluskos ni Sandra sa paligid. Tinignan ni Romel si Sandra na nakatayo sa tabi ng bintana. May hawak itong garapong puno ng asin at marahang inilalagay yon sa gilid ng bintana. Maya-maya pa ay sa pinto naman ito naglagay ng asin. Mahal ko, ano ba yung ginagawa mo? Nilalagyan ko lang ng proteksyon tong bahay natin para hindi tayo lapitan ng mga aswang. Napabuntong hininga si Romel. Umupo siya sa papag at pinanood ang asawa habang isinasabit nito ang isang baging ng makabuhay sa bintana. Pambihira. Sayang naman yung asin. Magkano na ba ang kilo niyan ngayon? Mas mabuti na magsayang ka ng asin kaysa sa magsisi sa huli kapag inatake tayo ng mga aswang na yon. Napailing si Romel at napangiti na lang. Alam niyang kahit na anong sabihin niya, ay hindi niya mapapaniwala si Sandra na walang aswang. Kaya naman, humiga na lang siya uli. O sige na, sige na. Halika na dito at matulog na tayo. Hindi ka pwedeng mapuyat at buntis ka. Matapos ang huling pagsasaboy ng asin, isinara ni Sandra ang bintana at pinatay ang ilaw bago lumapit sa papag. Tumabi ito kay Romel, ngunit pagkahiga pa lang nito sa kama, ay bigla itong hinila ni Romel palapit sa kanya. Romel, ano ba? Ano bang ginagawa mo? Wala ka bang naisip gawin ngayong gabi? Tamang-tama, malamig ang panahon. Ano na naman ba yan? Alam mo na, mag-asawa naman tayo, di ba? Tigil-tigilan mo nga ako, Romel. Magtiis ka muna. Alam mo namang buntis ako eh. Natawa si Romel at mas hinigpitan pa ang yakap sa kanyang asawa. Nagbibiro lang naman ako eh. Halika nga, matulog na tayo. Dahan-dahan nang bumalot ang antok sa kanilang dalawa. Ngunit habang payapa nang nakayakap si Romel kay Sandra, hindi niya napansin ng asawa na nananatiling gising at patuloy na nakikinig at nakikiramdam sa tahimik na paligid. Kinaumagahan, nagising si Romel sa amoy ng bawang na ginisa sa kawali. Nang dumilat siya, ay wala na sa tabi niya ang kanyang asawa. Bumangon siya mula sa papag at lumabas ng silid. Dinatnan niyang abala si Sandra sa harap ng kalan. Nakatali ang buhok nito at may suot na lumang duster. Maingat na binaligtad nito ang daing na bangus sa kawali habang ang sinangag at pritong itlog ay nakaayos na sa mesa. Ngumiti si Romel at lumapit sa asawa. Yumakap siya mula sa likuran at hinalikan ito sa likod ng ulo. Wow! Ang sipag naman ng asawa ko! Gutom ka na, no? Maghilamos ka na at kumain na tayo. Sumunod naman si Romel sa kanyang asawa. Mabilis siyang naghilamos at nagmumug bago umupo sa tapat ng maliit nilang lamesa. Kinuha niya ang pinggan at nagsandok ng kanin habang pinagmamasdan ang asawa. Napansin niyang tahimik ito at tila malalim ang iniisip. Mahal ko, bakit parang balisa ka? Hindi ka ba nakatulog na maayos kagabi? Umatake na naman daw ang aswang kagabi. Ang inatake, yung manukan ni Mang Kulas. Wala nang natira kahit isang manok. Ang sabi ni Aling Celia galit na galit daw si Mang Kulas
at halos isumpa yung aswang. Baka naman tao lang ang may gawa nun o kaya magnanakaw lang. Umiling si Sandra at napasulyap sa labas ng bintana. Ala Romel, kapag tayo na mismo ang inatake ng mga aswang? Hindi yun mangyayari, pambihira ka naman Kasi nga, walang aswang. Napakagatlabi si Sandra at hindi na lang nagsalita. Ipinagpatuloy na lang nito ang pagkuha ng pagkain. Napabuntong hininga si Romel at inabot ang kamay ni Sandra. Marahan niyang pinisil yun, ngunit kahit na anong gawin niya, hindi niya maalis ang pangamba sa mga mata ng kanyang asawa. Matapos mag-almusal, ay naghanda na si Romel para pumasok sa trabaho. Habang nakatayo siya sa pintuan, ay isinuot niya ang kanyang lumang sombrero na lagi niyang sinusuot sa trabaho. Nakatali na ang kanyang baon sa isang maliit na tela at handa na siyang umalis. Samantalang si Sandra naman ay nakatayo sa tabi ng bintana at halatang mabigat pa rin ang loob. Aalis na ako, mahal ko Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano Paanong hindi ako mag-iisip, mahal ko? Parami na ng parami ang insidenteng hindi maganda sa lugar natin. Napailing si Romel pero hindi na siya nakipagtalo. Sa halip, lumapit siya kay Sandra at marahang niyakap ito. Ay nako, ang asawa ko. Huwag ka mag-alala. Walang mangyayari sa atin. Basta huwag ka masyado magpapagod at alagaan mo palagi ang sarili mo at si baby. Napayakap na rin si Sandra kay Romel. Mag-iingat ka, Romel, ha? Oo naman. Mamayang hapon, magkikita ulit tayo. At sa huling sulyap niya kay Sandra, bago siya umalis, ay alam niyang hindi pa rin mapapanatag ang loob nito. Ngunit wala siyang magawa dahil kailangan niyang pumasok sa kanyang trabaho. Kaya naglakad na siya palabas ng kanilang bakuran, habang si Sandra ay nananatiling nakatayo sa may pintuan at sinundan siya ng tingin. Sinimulan na ni Romel ang paglalakad papunta sa mansyon ni Don Carlito. Medyo sumisikat na ang araw at ang hamog ay makikita pang bumabalot sa kapaligiran. Habang naglalakad, ay napansin niyang may ilang kalalakihan na patungo sa gubat habang may dalang mga itak. Napakunot ng noo si Romel at nagtataka siya kung anong gagawin ng mga yon sa gubat. Sa kanyang paglalakad, ay nadaanan niya ang kubo ni Lolo Gusting. Isa yung matandang albularyo at kilalang antingero sa kanilang lugar. Maraming tao ang lumalapit kay Lolo Gusting para sa panggagamot o pagkuha ng mga agimat at anting-anting. Nasa labas ng kubo ang matanda. Nakaupo ito sa isang mahabang upuan habang nagngangaanga. May hawak itong lumang baston at tila malalim ang iniisip. Lumapit si Romel sa matanda upang magtanong. Lolo Gusting, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin naman, Romel. Anong sadya mo rito? May itatanong lang po sana ako Napansin ko po kasi yung mga lalaki na papunta po dun sa gubat. May dala pa pong mga itak. Ano po kayang pakay nila ron? Naghahanap sila ng mutya ng pukyutan. Ano po? Mutya ng pukyutan? Abay, ano po ba yun? May kumalat na kwento sa baryo natin na pampaswerte raw sa buhay at negosyo ang mutya ng pukyutan. Kapag nakuha mo daw yun, ay magiging maunlad ang kabuhayan mo at tatamaan ka ng swerte. Kaya hayon ang mga damuho, nagbabakasakali sila na makahanap sila ng mutya ng pukyutan. Ikaw, bakit hindi mo subukan na maghanap ng ganong mutya? Napailing si Romel. Lolo Gusting, hindi naman po ako naniniwala sa ganun Mas gusto ko pong pinaghihirapan ang kikitain ko para sa pamumuhay namin ni Sandra, kaysa umasa sa kung anumang mutya o swerte. Maganda naman niyang pananaw mo, Romel. Pero ito'ng tandaan mo, hindi lang ang mga bagay na yan na dapat mong iniisip. Lalo na't may aswang na gumagala sa baryo natin. Buntis pa naman ang asawa mo. Nako, pati po pala kayo, Lolo Gusting, ay naniniwala sa ganyan-ganyan. Hindi po totoong aswang.
Imposible naman po may ganong nilalang. Umiling si Lolo Gusting at tinitigan si Romel ng matalim. Huwag kang maging kampante, Romel. Hindi mo lang nakikita. Pero nariyan lang sila sa paligid. Minsan, ang hindi nakikita, ang mas mapanganib. Sige po, Lolo Gusting. Kailangan ko na pong pumasok sa trabaho eh. O sige, mag-iingat ka, iyo. Pero tandaan mo sinabi ko sa iyo, ha. Mas mabuti na ang handa kaysa magsisi ka sa bandang huli. Nagpatuloy na sa paglalakad niya si Romel, ngunit hindi na niya inisip ang tungkol sa mutya ng pukyutan at ang tungkol sa aswang na sinabi ng matanda. Dahil para sa kanya, ang mahalaga lang ay ang sipag at tiyaga para sa kinabukasan nila ni Sandra, at ang paniniwala sa mga ganong bagay ay magbibigay lamang sa kanila ng takot at peking pag-asa sa buhay. Pagdating ni Romel sa mansyon ni Don Carlito, ay huminto siya saglit upang pagmasdan ang kabuuan ng lugar. Sa loob ng mataas na bakod na yari sa bato at bakal, nakatayo ang napakalaking mansyon ni Don Carlito na merong 2 palapag at malalaking bintana. Ang bakuran ng mansyon ay napakalaki rin. May malawak na damuhan, mga pulang orchids, rosas at iba't ibang klasing halamang ornamental na maingat na nakaayos. Sa gitna ng hardin ay may isang lumang fountain na may ribulto ng isang babaeng walang saplot. Hindi na yun gumagana at puno na ng lumot ang paligid. Sa isang bahagi naman ng bakuran ay may malalaking puno ng akasya na nagbibigay ng lilim sa buong lugar. Huminga ng malalim si Romel at agad na nagtungo sa garden shed upang kunin ang kanyang gamit at sinimulan na niya ang pagtatrabaho. Sinimulan niyang linisin ang damuhan, pinutol niya ang mahahabang damo at hinukay ang lupa upang alisin ang mga ugat ng ligaw na halaman. Pagkatapos nun ay pumunta siya sa hanay ng mga tanim upang alisin ang mga tuyong dahon at patay na bulaklak. Habang abala sa pag-uukay ng lupa upang magtanim ng bagong halaman, napansin niyang may ilang bahagi ng hardin na tila hindi madalas puntahan. Mas makapal ang mga damo at may lumang bakal na rehas na natatakpan ng gumagapang na halaman. Maya-maya pa, lumabas mula sa malawak na balkonahe ng mansyon ang isang matandang lalaki. Yun ay walang iba kundi si Don Carlito. Nakatayo ito roon habang nakatitig kay Romel habang hawak ang isang baston. Hindi ito kumikibo. Ramdam ni Romel ang malamig na titig nito sa kanya. Wala sa sarili niyang napalunok si Romel, ngunit agad siyang bumalik sa kanyang gawain. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay may kung anong bumabalot na misteryo sa loob ng mansyon at bakuran nito. Habang abala si Romel sa pag-aayos ng mga halaman sa hardin, biglang naramdaman niyang may lumalapit sa kanya. Napalingon siya at agad na nakaramdam ng kaba nang makita niyang si Don Carlito mismo ang papalapit. Matalim ang titig ng matanda at kahit hindi pa ito nagsasalita, ramdam ni Romel ang bigat ng presensya nito. Mabilis siyang tumayo ng tuwid at pinilit ngumiti. Magandang umaga po, Don Carlito. Walang maganda sa umaga ko dahil napipeste pa rin ang mga sunflower ko sa likod ng bahay. Ano, Romel? Wala ka bang ginagawa doon? Don Carlito, kailangan po kasing linisin ang lupa at gamitan po ng organikong pang-spray para hindi mamatay ang ibang halaman. Pwede rin pong... Wala akong pakialam kung anong dapat mong gawin. Ang gusto ko, gawin mo kagad. Hindi kita binabayaran para lang patayin lahat ng halaman ko. Napayuko si Romel at mabilis na humingi ng pasensya. Pasensya na po, Don Carlito. Aayusin ko na po kagad. Tinitigan siya ng matanda ng matagal bago tumalikod at naglakad palayo. Naririnig ni Romel ang mahinang pagtuktok ng baston nito sa lupa habang naglalakad ito. Nang makapasok na ang matanda sa mansyon, saka lamang siya nakahinga
ng maluwag. Masungit, istrikto, walang pasensya. Yun ang mga salitang mailalarawan ni Romel kay Don Carlito. Pero sa kabila ng hindi magandang ugali ng matanda, ay walang magawa si Romel, kundi ang magtiis dahil ang pagiging hardinero niya ang nagbibigay ng pagkain sa hapag nila sa araw-araw. Nang wala na si Don Carlito, ay agad na tinungo ni Romel ang hardin sa likuran ng mansyon. Doon niya nakita ang hanay ng mga sunflower na dati ay magaganda at malago, ngunit ng sandaling yon ay unti-unti nang nalalanta at may mga dahong kinakain ng maliliit na insekto. Mabilis siyang kumuha ng spray bottle na may lamang organikong pesticide mula sa imbakan. Sinimulan niyang i-spray yun sa bawat halaman. Siniguro niyang naaabot ang ilalim ng mga dahon kung saan nagkukubli ang mga peste. Mataman din niyang sinuri ang lupa at tinanggal ang mga uod at itlog ng insekto gamit ang maliit na kutsilyong panghalaman. Habang ginagawa yun ni Romel, ay kinakabahan siya. Ayaw niyang mapagalitan muli ni Don Carlito dahil baka palitan siya nito bilang hardinero. Mahirap maghanap ng trabaho, lalo na sa lugar nila. Nagpatuloy siya sa pag-aalaga sa mga natitirang malulusog pang sunflower. Naglagay siya ng pataba sa lupa at nagdilig ng sapat upang bumalik ang sigla ng mga halaman. Nang matapos, saglit siyang tumayo at pinagmasdan ang kanyang ginawa. Mas malinis na ang taniman at kahit hindi kagad makikita ang resulta, alam niyang kahit paano ay magiging maayos na ang mga sunflower sa mga susunod na araw. Nang matapos na ang oras ng trabaho ni Romel, ay naghanda na siya para umuwi. Naglakad na siya palabas ng bakuran ng mansyon ni Don Carlito. Ngunit bago pa siya makalabas, napansin niya ang hanay ng puting rosas sa gilid ng hardin. Napahinto si Romel saglit. Alam niyang kahapon lang ay nabigyan niya na ang asawa niya ng puting rosas. Pero alam din niyang labis itong nag-aalala sa mga nangyayari sa kanilang baryo. Naisip niya na kung bibigyan niya uli ito ng paborito nitong bulaklak, ay mababawasan kahit papano ang bigat ng loob nito. Lumapit si Romel sa mga nakatanim na puting rosas. Pinili niya ang pinakamagandang bulaklak at maingat siyang pumitas ng isa. Ngunit bago pa niya mailagay sa bulsa ang bulaklak, ay may biglang malaking boses na bumasag sa katahimikan. Ano ginagawa mo, Romel? Napapitlag si Romel at agad na humarap. Nakatayo doon si Don Carlito at ilang hakbang lang mula sa kanya. Nakakunot ang noo nito at matalim ang tingin. Malaki ang mga hakbang na lumapit ito kay Romel. Don Carlito! Bakit mo pinipitas ang bulaklak nang hindi ka nagsasabi sa akin? Pasensya na po. Paborito kasi ng asawa ko ang puting rosas. Naisipan ko pong bigyan siya para kahit papano po gumaan po ang pakiramdam niya. Wala akong pakialam sa paboritong bulaklak ng asawa mo. Ang ginagawa mo ay pagnanakaw. Dahil kumukuha ka ng bulaklak na pagmamayari ko. Nako, pasensya na po Don Carlito. Hindi na po mauulit. Matagal siyang tinignan ng matanda bago ito nagsalita muli. Sa susunod na kumuha ka ulit ng bulaklak ko o kahit na anong halaman dito nang hindi nagpapaalam, maghanap-hanap ka na ng ibang trabaho, Romel. Tandaan mo yan. Opo, pasensya na po talaga Don Carlito. Sige na, umalis ka na. Patapos na ang araw ay sinira mo pa. Mabilis na tumalikod si Romel at tinungo ang labasan habang ang puting rosas ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kamay. Mabilis siyang humakbang papalayo habang ramdam niya ang nakasunod na tingin ni Don Carlito. Nang tuluyan na siyang makalayo, ay saka lang niya ibinalik sa normal ang bilis ng kanyang paglalakad. Hindi napigilan ni Romel ang mapailing. Labis siyang nagsisi kung bakit siya kumuha ng puting rosas sa hardin ni Don Carlito nang hindi nagpapaalam. Akala niya kasi ay hindi ito magagalit kasi isang bulaklak lang naman ang kinuha niya. Pero nagkamali siya. Kung paano siya tignan at sigawan ni Don Carlito kanina,
ay parang isang malaking kasalanan ang nagawa niya. Humugot si Romel ng malalim na buntong hininga. Kailangan mag-ingat na siya sa susunod. Ayaw niyang mawalan ng trabaho, lalo na't kailangan nila ni Sandra ng pera para sa panganganak nito. Habang naglalakad, napadaan muli si Romel sa kubo ni Lolo Gusting. Napansin niyang may ilang kalalakihan na nakatayo sa labas ng kubo habang hawak ang kanilang mga muka na namamaga. Napakunot ng noo si Romel. Nang lumapit siya ng kaunti, ay doon niya napansin na tadtad ng pamamaga ang mga lalaki, hindi lang sa muka, kundi maging sa ibang parte ng katawan ng mga yon. Agad niyang napagtanto kung ano ang dahilan. Sus Mariosep, nakagat siguro ng bubuyog ang mga to. Yan ang napapala nyo sa pagpunta sa gubat. Hindi napigilan ni Romel ang pagtawa ng mahina habang nakatingin sa mga muka ng mga lalaki na parang pinagtulungan ng isang batalyon na bubuyog. Alam niya na ang dahilan kung bakit nangyari yon sa mga lalaki ay dahil sa paghahanap ng mga ito sa mutya ng pukyutan. Napapailing na nagpatuloy na lamang si Romel sa paglalakad at sinabi niya sa kanyang sarili na hindi niya ilalagay sa panganib ang sarili niyang buhay para sa isang mutya na walang kasiguraduhan kung totoo ngang may dalang swerte. Nang makarating si Romel sa bahay, ay agad niyang hinanap ang kanyang asawang si Sandra. Nakita niya itong nakaupo sa may tabi ng bintana habang nakatanaw sa malayo na tila malalim pa rin ang iniisip. Lumapit si Romel sa kanyang asawa at tumingin ito sa kanya. Ngumiti siya at inilabas ang puting rosas mula sa kanyang likuran. Para sa iyo, mahal ko. Kinuha ni Sandra ang bulaklak at inamoy-amoy yon. Nagpasalamat ito, ngunit agad ding napansin ito ang malaking ngiti ni Romel. Bakit parang ang saya mo naman, mahal ko? May nangyari bang maganda? Ay nako, nakita ko kasi kanina yung mga lalaking nagpapagamot kay Lolo Gusting. Lahat sila ay inatake ng bubuyog. Ang lalaki ng mukha nila, magang-maga. Ha? Bakit naman sila inatake ng mga bubuyog? Paano? Naghahanap kasi sila ng mutya ng pukyutan. Ayun, pinagpiestahan sila ng bubuyog. Grabe kung makikita mo, puro maga ang mukha nila. Mutya ng pukyutan? Ngayon ko lang yata narinig yan Ang sabi ni Lolo Gusting, swerte raw yun sa negosyo at sa buhay. Ewan ko ba kung bakit desperadong yumaman ng mga tao rito sa atin. Sa ganung paraan Kahit ano na lang pinapatulan. Napaisip si Sandra at tumingin kay Romel ng seryoso. Romel, bakit hindi mo subukang hanapin yung mutya na yun? Malay mo, totoo yun. Alam mo namang, ang dami nating problema, diba? Paano kung yun ang sagot para gumaan ang buhay natin? Wag na, Sandra. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan. At saka wala akong oras na maghanap ng mutya ng pukyutan na yun, Mas mabuti pa na magtrabaho na lang ako ng maayos at sigurado pa na meron akong sahod. Sayang naman kasi. Wala naman sigurong masama kung susubukan mo. Hindi na, mahal ko. Ayoko nga magaya sa mga yun na namamaga ang mga muka. Isa pa, kapag masipag kang magtrabaho, siswertehin ka talaga. Hindi mo na kailangan ng mutya o kahit na anong anting-anting. O paano? Maliligo muna ako Matapos yun, ay kumuha na si Romel ng damit at tuwalya. Nagtungo siya sa maliit nilang palikuran na nasa likod ng kanilang kubo at nagsimulang maligo. Sa kabila ng sinapit na mga lalaking naghahanap ng mutya ng pukyutan, ay nabalitaan ni Romel kay Lolo Gusting na patuloy pa rin ang mga yon sa paghahanap ng mutya. Doon na pagtanto ni Romel na marami pa ring tao ang nais na yumaman sa mabilis at hindi siguradong paraan. Isang umaga, pagdating ni Romel sa bahay ni Don Carlito, ay agad siyang nagtungo sa likod bahay para tapusin ang paglalagay ng pesticide sa mga sunflower. Habang nag-i-spray siya, napansin niya ang isang bahay ng bubuyog na nakasabit sa isang puno ng sampalok. May kalakihan yon at napakaraming bubuyog at pukyutan ang umaaligid doon.
Nawala ang atensyon ni Romel sa bahay ng bubuyog nang biglang dumating si Don Carlito. Nakakunot ang noo nito at halatang iritado. Romel! Romel! Bakit hindi mo pa dinidiligan ang mga rosas sa harap? Tatapusin ko lang po itong pag-i-spray ng pesticide sa sunflower, Don Carlito. Magdidilig po ko ron pagkatapos po dito. Bilisan mo yan! Tumalikod na si Don Carlito. Hindi pa ito nakalalayo nang bigla itong napasigaw dahil sa sakit. Nagulat si Romel at agad siyang lumapit sa kanyang amo. Don Carlito, ano po nangyari? Nakagat ako ng bubuyog. Napakasakit. Saan ba galing ang bubuyog na yon? Hawak ni Don Carlito ang braso. May bahagi nun na namumula at nakita niya ang bakas ng kagat ng bubuyog. Don Carlito, may bahay po kasi ng bubuyog dun sa puno po ng sampalok. Ano? Alam mo na palang may bahay ng bubuyog doon, hindi mo pa inalis. Hinintay mo pa talagang makagat ako. Don Carlito, delikado po kasi yun eh. Baka kuyugin po ako ng mga bubuyog kapag ginalaw ko po ang bahay nila. Hardinero ka, hindi ba? Trabaho mo yon, kaya gawin mo. Gusto ko mamayang hapon, bago ka umuwi, ay wala na dapat ang bahay ng bubuyog na yun dito, sa bakuran ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Wala nang nagawa si Romel, kundi ang tumango. Kahit labag sa kalooban niya ang utos ni Don Carlito. Nang makaalis na si Don Carlito, ay naisip ni Romel kung paano niya maaalis ang bahay ng bubuyog. Napatingin siya sa paligid at napansin niya ang ilang tuyong dahon at sanga na nagkalat sa lupa. Doon siya nakaisip ng isang paraan. Kinuha ni Romel ang mga tuyong sanga at dahon, saka yun pinagpatong-patong sa ilalim ng puno ng sampalok. Kumuha siya ng posporo mula sa kanyang bulsa at sinindihan ang bunton ng tuyong dahon at sanga. Unti-unti yung nagliyab at lumikha ng itim na usok. Pumaitaas ang usok papunta sa bahay ng bubuyog. Sa loob lamang ng ilang sandali, napansin niyang nagsimula ng umalis ang mga bubuyog at lumipad palayo mula sa pugad ng mga yon. Hinintay niyang tuluyang mawala ang karamihan sa mga bubuyog bago siya kumuha ng isang upuan at itinapat sa puno. Tumungtong siya roon at inabot ang bahay ng bubuyog dahil sa tingin niya ay wala ng bubuyog doon. Marahang hinawakan ni Romel ang bahay ng bubuyog at tinanggal yon mula sa sanga. Biglang may isang bubuyog na lumabas mula sa bahay at kinagat nun ang kamay niya. Napaaray si Romel at dahil sa sakit ay nabitiwan niya ang bahay ng bubuyog. Bumaksak yon sa lupa at nadurog. Napamura si Romel at bumaba na siya sa upuan. Napatingin siya sa nadurog na bahay ng bubuyog at isang bagay ang umagaw sa pansin niya. Isang maliit na bato na kulay dilaw na may halong itim ang nasa gitna ng piraso ng nasirang bahay ng bubuyog. Yumukod siya at dinampot ang kakaibang bagay. Tinignan niya yon ng maigi, para yung isang bato na may makinis na ibabaw at kumikislap sa sinag ng araw. Napapitlag si Romel nang marinig niya ang yabag ni Don Carlito. Wala sa sarili na naibulsa niya ang bagay na yon at humarap sa kanyang amo. Romel, tapos mo na ba pinapagawa ko sa'yo? Opo, naalis ko na po yung bahay ng bubuyog. Siguraduhin mong wala ng bubuyog dyan. Kapag ako nakagat uli niyan, itatali kita dyan sa puno ng sampalok at ipapakagat kita sa mga bubuyog. Wala na po talaga, Don Carlito. Itatapon ko na lang po tong bahay nila. Mabuti kung ganon. Ayoko nang makita yan dito. Tumango si Romel at agad na kumuha ng isang sako. Nilagay niya ang mga pira-pirasong bahay ng bubuyog sa loob at dali-daling tinapon sa basurahan. Nang makauwi na si Romel sa kanilang bahay, ay sinalubong siya ni Sandra na may dalang mga sariwang gulay. Napansin nito ang namamaga niyang kamay. Ano nangyari sa kamay mo, mahal ko? Nakagat ako ng bubuyog eh. Paano tong si Don Carlito pinaalis sa akin yung bahay ng bubuyog dun sa hardin niya? Ayan kasi, tinawanan mo pa yung mga lalaki na magaang mukha dahil sa paghahanap ng mutya ng pukyutan. Ikaw tuloy, na magarin ang kamay mo.
Sa kamay lang naman ang sa akin eh. Hindi sa muka. Mas okay na to kaysa sa sinapit nila. Eh kung sa mukha kaya, Eh di, wala ka nang makikitang pogi dito sa bahay. maligo ka na nga. Puro ka talaga kalokohan. Tumango si Romel at pumasok na siya sa banyo. Habang hinuhubad niya ang kanyang pantalon, nakapa niya sa bulsa niya ang bagay na nakuha niya sa bahay ng bubuyog. Inilabas niya yon at tinitigan. Ang maliit na batong dilaw na may halong itim ay tila may kakaibang ningning sa ilalim ng ilaw. Hindi niya alam kung bakit, pero nang idinampi niya yon sa kanyang palad, ay may naramdaman siyang kakaibang enerhiya na dumaloy sa kanyang katawan. Saglit siyang natulala at nakiramdam. Tinitigan pa niya yon mabuti, sabay kibit ng balikat. Inilagay niya yon malapit sa lagayan ng sabon at nagsimula na siyang maligo. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Romel, ay nagising siya nang malakas siyang yugyugin ni Sandra. Napabalikwas siya ng tingin sa kanyang asawa. Kinakabahan siya nang makita si Sandra na nakaupo sa gilid ng papag. Nakayuko ito habang hawak ang tiyan at namimilipit sa sakit. Ano nangyayari sa'yo, Sandra? Sumasakit na ang tiyan ko, Romel. Sumasakit na ang tiyan ko. Ha? Naku, manganganak ka na ba? Sa tingin ko hindi pa. Mag-aanim na buwan pa lang tong bata sa tiyan ko. Napalunok si Romel. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, pero alam niyang hindi yun normal. Kailangan madala ka sa ospital. Hahanap lang ako na mag-aatid sa atin. Sandali lang, Sandra. Sandali lang, lalabas lang ako. Mabilis na bumangon si Romel at halos hindi niya na isuot ng maayos ang tsinelas sa pagmamadali niyang lumabas ng bahay. Dumiretso siya sa bahay nang kilala niyang may tricycle at malakas siyang kumatok sa pinto nun. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at sumilip ang antok pang si Raul. Agad na sinabi ni Romel kay Raul ang nangyayari sa asawa niya at ang pangangailangan na madala kagad ito sa ospital. Hindi nagdalawang isip si Raul na tulungan si Romel. Anito ay hihahanda lang nito ang tricycle nito at pupunta na lang kagad ito sa bahay ni na Romel. Matapos magpasalamat ay mabilis na tumakbo si Romel pabalik sa kanilang bahay. Pagdating niya sa pintuan ay halos matumba siya sa pagkagimbal nang makita niya si Sandra na nakahandusay sa sahig at walang malay. Ang mas lalong nagpakaba sa kanya ay ang dugo sa magkabilaan nitong binti. Mabilis niyang nilapitan at niyakap ang asawa. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buhati niya ito upang ilabas ng bahay. Sakto namang dumating si Raul at inihinto nito ang tricycle sa harap ng bahay ni na Romel. Agad niyang isinakay ang asawa sa loob. Hindi na nagsayang ng oras si Raul at agad nitong pinaharurot ang tricycle papunta sa pinakamalapit na ospital, habang si Romel ay hawak-hawak ang kamay ng walang malay na si Sandra. Walang tigil siyang nagdadasal na sana ay maging ligtas ang asawa niya at ang kanilang anak. Pagdating ni na Romel sa pampublikong ospital, ay agad silang tinulungan ng mga nurse at ng iba pang medical staff. Wala pa ring malay si Sandra ng sandaling yun. Mabilis na isinakay si Sandra sa isang stretcher at dinala sa emergency room. Halos hindi na nakasunod si Romel dahil sa bilis ng pangyayari, pero nanatili siyang nakatanaw sa kanyang asawa habang unti-unti yung naglalaho sa kanyang paningin. Pakiramdam ni Romel ay bumagal ang takbo ng oras. Napaupo siya sa isa sa mga bangko sa labas ng emergency room at hindi siya mapakali. Panay ang dasal niya na sana ay ligtas ang kanyang mag-ina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na nakasalikop ang mga yon. Makalipas lang ang ilang minuto, lumabas ang isang doktor mula sa loob ng emergency room. Lumapit ito kay Romel at ipinaalam na ligtas na ang kanyang asawa at anak. Ayon sa doktor, si Sandra ay nagkaroon ng placental abruption, isang kondisyon kung saan bahagyang humiwalay ang inunan mula sa dingding ng matris bago pa dumating ang tamang oras ng panganganak. Yun ang naging dahilan ng biglaang pagdurugo at matinding pananakit ng tiyan ni Sandra.
Hindi man masyadong maintindihan ni Romel ang sinabi ng doktor, ay nakahinga na siya ng maluwag. Sapat na sa kanya ang sinabi nito na ligtas na ang kanyang mag-ina. Ngunit ayon sa doktor, hindi pa maaaring makauwi si Sandra. Kailangan pa nitong manatili sa ospital upang maobserbahan. Tahimik na tumango si Romel habang pinipilit na pakalmahin ang sarili. Wala siyang ibang nagawa kundi maghintay at umasa na tuluyang magiging maayos ang lahat. Kinaumagahan, kahit walang tulog ay lumabas siya sa wardroom kung saan naroon si Sandra upang alamin kung ano na ang dapat nilang asikasuhin para makalabas ng ospital. Nang makuha niya ang hospital bill, nanlaki ang kanyang mga mata. Di biro ang halagang kailangan nilang bayaran at wala siyang ganung perang hawak. Napalunok siya at saglit na napanganga. Bumalik si Romel sa wardroom at nakita niyang gising na ang kanyang asawang si Sandra. Nakasandal ito sa kama habang hinihimas ang tiyan. Agad niyang nilapitan ang kanyang asawa. "Kumusta na ang pakiramdam mo, mahal ko?" Medyo mas okay na. Hindi na masyadong masakit ang tiyan ko. "Buti naman. Sabi ng doktor, kailangan mo pang magpahinga rito." Kailan daw tayo makakalabas? "Pwede na daw siguro bukas. Basta makabayad na tayo." Gaano kalaki ang babayaran natin, Romel? "Medyo malaki. Wala pa akong ganung pera ngayon. Kaya lalabas muna ako para maghanap ng pambayad." Paano kung di ka makahanap? "Hindi ako papayag na hindi tayo makauwi bukas. Gagawa ko ng paraan." Sigurado ka ba? "Oo, mahal ko. Magpahinga ka na lang muna dito, ha? Huwag ka na muna mag-isip ng kung ano-ano." Huminga ng malalim si Romel bago tumalikod at lumabas ng ward. Habang naglalakad palabas ng ospital, nag-isip siya kung saan siya maaaring humingi ng tulong o kung sino ang maaari niyang lapitan. Wala siyang ibang naisip kundi si Don Carlito. Napahinto siya saglit sa tabi ng kalsada. Alam niyang hindi madaling makahiram ng pera kay Don Carlito, pero wala siyang ibang maisip na taong pwede niyang mahingan ng tulong, kaya kailangan niyang subukan na lumapit sa kanyang amo. Agad na sumakay ng jeep si Romel. Nang makababa siya, ay naglakad siya patungo sa mansyon ni Don Carlito. Pagdating niya sa tarangkahan, agad siyang sinalubong ng bantay at pinapasok sa loob ng bakuran. Ilang sandali lang ay bumukas ang malaking pinto ng mansyon at lumabas si Don Carlito. Bumakas ang inis sa mukha nito nang makita si Romel. Anong oras na, Romel? Bakit ngayon ka lang pumasok? Pasensya na po, Don Carlito. Dinala ko po sa ospital ang asawa ko kagabi. Bahagyang nagtaas ng kilay si Don Carlito. At bakit? Ano nangyari sa asawa mo? Dinugo po siya kagabi, Don Carlito eh. Hindi ko naman po masyadong naintindihan yung paliwanag ng doktor. Pero ligtas na po siya at ang anak namin. Kaya lang po nasa ospital pa rin po siya hanggang ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Don Carlito. Tila nawala ang inis nito at napalitan yon ng pagkabigla. Anak nyo? Aba, buntis ba ang asawa mo? Opo, mag-6 na buwan na po ang tiyan niya. Muling natahimik si Don Carlito. Napansin ni Romel ang saglit na pagbabago ng ekspresyon nito, ngunit hindi niya mawari kung bakit. Don Carlito, kakapalan ko na po ang mukha ko. Babali po sana ako ng 2 buwan kung sahod kung maaari lang. May kailangan po kasi akong bayaran sa ospital para makauwi na po ang asawa ko. Ay, sige. Walang problema. Nagulat si Romel sa bilis ng pagsang-ayon ni Don Carlito. Pumasok muli si Don Carlito sa mansyon nito. Makalipas ang ilang minuto, ay bumalik si Don Carlito na may hawak na puting sobre. Iniabot nito yon kay Romel. Yan ang 2 buwan mong sahod. Dinagdagan ko na rin yan. Naku, Don Carlito, sobra-sobra na po ito. Kahit po yung 2 buwan na sahod ko lang po ang ibigay niyo sa akin. Huwag mo nang tanggihan, Romel. Minsan lang akong tumulong, kaya tanggapin mo na. Maraming salamat po ulit, Don Carlito. Tumangulang si Don Carlito bago tumalikod at pumasok muli sa mansyon.
Si Romel naman ay mabilis na lumabas ng bakuran habang hawak ang sobrang naglalaman ng perang pambayad nila sa ospital. Nagtaka siya sa kabaitang ipinakita ni Don Carlito pero hindi niya na yun masyadong binigyan ng pansin. Ang mahalaga, makakalabas na si Sandra sa ospital at makakauwi na sa kanilang bahay. Agad na bumalik si Romel sa ospital at binayaran na niya ang bills nila roon. Matapos magbayad ay lumapit sa kanya ang doktor upang sabihin na bukas ay maaari nang makauwi si Sandra dahil maayos na ang lagay nito at ang baby nila. Ayon dito ay kailangan lang magtuloy-tuloy ang pahinga ng kanyang asawa. Labis ang tuwa ni Romel sa narinig. Sa wakas, makakauwi na rin sila. Bukod pa roon, ay may natira pang pera mula sa ibinigay ni Don Carlito na sapat para sa mga susunod na araw habang nagpapalakas si Sandra. Kinabukasan ay nakalabas na nga ng ospital si Sandra. Inalalayan ni Romel si Sandra palabas ng ward. Hawak niya ang maliit na bag na naglalaman ng ilang gamit nila sa ospital habang marahang naglalakad si Sandra na halatang nangihina pa rin. Sa labas, habang naghihintay sila ng jeep, mahigpit ang pagkakahawak ni Romel sa kamay ng asawa. "Komportable ka ba, mahal ko? Baka gusto mong umupo muna." Ayos lang ako. Ang gusto ko lang ay makauwi na tayo. Ngunit bago pa sila makasakay ng jeep, isang itim na kotse ang huminto sa harapan nila. Bumaba ang bintana at bumungad si Don Carlito mula sa loob. "Sumakay na kayo. Ihahatid ko na kayo sa inyo." Nagulat si Romel. "Naku, wag na po, Don Carlito. Nakakahiya naman po sa inyo." "Huwag ka nang tumanggi para mas mabilis kayo na makauwi ng asawa mo." Alam ni Romel na wala ng saysay ang pagtanggi niya, kaya kahit nahihiya ay inalalayan niya si Sandra papasok sa kotse. Umupo sila sa backseat ng kotse. Habang umaandar ang sasakyan, nagpasya si Romel na ipakilala ang kanyang asawa sa amo niya. Don Carlito, siya nga po pala ang asawa kong si Sandra." Maraming salamat po sa tulong niyo, Don Carlito. Wala yon. Kumusta ka na? At ang baby mo? Medyo maayos na po ang pakiramdam ko. Ang sabi naman po ng doktor, makakabawi rin daw po ako ng lakas sa loob lang ng ilang linggo. Napansin ni Romel na tila biglang naging mataman ang tingin ni Don Carlito kay Sandra mula sa rearview mirror, lalo na sa tiyan nito. Hindi niya mawari kung bakit, pero may kakaibang interes sa mga mata ng matanda. Nagkatinginan sila ni Sandra na halatang napansin din yun. Ngunit sa halip na magsalita, ibinaling na lang ni Romel ang tingin sa labas ng bintana at pilit na binaliwala ang hindi niya magandang pakiramdam. Pagdating nila sa tapat ng kanilang bahay, ay nagpasalamat muna si Romel at Sandra kay Don Carlito sa paghahatid nito sa kanila. Matapos nilang makababa, ay umalis din kagad si Don Carlito. Habang naglalakad sila papasok sa bahay, ay nagsalita si Sandra. Ay, naman pala ang amo mo eh. Mukha lang masungit. Nagtataka nga ako kung bakit bigla siyang bumait. Pero hayaan mo na yun. Ang mahalaga ay nakauwi na tayo, mahal ko, at okay na kayo ni baby. Pagpasok nila sa loob ng bahay, ay nagpaalam siya kay Sandra na maliligo muna siya dahil malagkit ang kanyang pakiramdam. Naglakad si Romel papunta sa maliit nilang banyo. Pagpasok niya, ay tinanggal niya kagad ang kanyang damit at nagsimula na siyang maligo. Habang sinasabon ang kanyang katawan, ay napansin ni Romel ang isang maliit na bato sa tabi ng lagayan ng sabon. Yun ang batong nakuha niya sa bahay ng pukyutan. Sa di maipaliwanag na dahilan, tila may bumulong sa kanya na kunin niya yon. Napahinto si Romel sa paliligo. Naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa batok niya, pero wala namang butas ang kanilang banyo. Muling tumingin sa bato si Romel. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may humahatak sa kanya rito. Dahan-dahan niyang kinuha ang bato at hinawakan yon ng mahigpit.
Pakiramdam niya ay may kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Para siyang nagising mula sa isang malalim na panaginip. Agad niyang tinapos ang kanyang paliligo. Nagbihis siya at isinilid ang bato sa kanyang bulsa bago lumabas ng banyo. Pagbalik niya sa loob ng bahay, nakita niyang nakaupo ang kanyang asawa sa papag. Ang gusto ko magpatingin kay Lolo Gusting, Romel. Sige, kung gusto mo, mamaya ipupunta tayo sa kanya. Tumabi si Romel kay Sandra at masuyo niyang niyakap ang kanyang asawa. Labis ang pasasalamat niya sa Diyos dahil hindi nito hinayaan na may mangyaring masama sa kanyang mag-ina. Matapos makapagpahinga ni na Romel at Sandra, ay naglakad na sila patungo sa kubo ni Lolo Gusting. Nang makarating sila roon, ay nadatnan nilang nakaupo ang matanda sa harap ng bahay nito. Kumusta ka na, Sandra? Nabalitaan ko na sinugod ka raw sa ospital. Ano ba nangyari? Dinugo po ako, pero sabi po ng doktor, maayos na raw po ako pati ang baby. Mabuti naman kung ganon. Pero, Lolo Gusting, gusto ko pa rin po makasigurado. Baka pwedeng kayo po ang tumingin sa baby namin ni Romel. Pumayag si Lolo Gusting. Pinapasok sila nito at pinahiga nito si Sandra sa banig. Maingat naman na humiga si Sandra habang nakamasid si Romel. Lumuhod si Lolo Gusting sa tabi ni Sandra at marahang pinatong ang magaspang niyang kamay sa tiyan ni Sandra. Pumikit ang matanda na waring nakikiramdam. Ilang sandali ang lumipas bago ito muling nagsalita. Totoo sinabi ng doktor. Maayos nang lagay ng iyong sanggol. Wala na kayong dapat na ipag-alala pa. Napabuntong hininga ng maluwag si Sandra. Ngumiti si Romel at marahang hinaplos ang buhok ng kanyang asawa. Pagkatapos nun ay tumayo si Lolo Gusting at kumuha ng isang maliit na bote mula sa kanyang istante. Iniabot nito yon kay Sandra. Gamitin mo ito, Sandra. Iaplas mo yan sa tiyan mo bago ka matulog para hindi ka masyadong makaramdam ng pananakit. Kinuha iyon ni Sandra at nagpasalamat. Samantala, inilabas naman ni Romel ang pera mula sa kanyang bulsa upang bayaran ang matanda. Ngunit nang hugutin niya ang pera, kasamang nahulog sa sahig ang maliit na bato na nakuha niya mula sa bahay ng pukyutan. Agad na yumuko si Lolo Gusting at pinulot ang bato. Nang makita nito yon ng malapitan, ay bahagyang nanlaki ang mga mata ng matanda. Hindi maitago ang gulat sa mukha nito. Aba Romel, saan mo nakuha ito? Dun po sa may bahay po ng pukyutan sa likod ng mansyon ni Don Carlito. Bakit po, Lolo Gusting? Hindi mo ba alam kung ano ito? Umiling si Romel. Mas lalo siyang nagtaka sa reaksyon ng matanda. Ito ang mutya ng pukyutan. Napakaswerte mo, Romel. Maraming naghahanap ng mutyang ito dito sa baryo natin, pero ikaw ang nakahanap. Ibinalik ni Lolo Gusting ang mutya ng pukyutan sa kamay ni Romel. Itago mo yan at huwag mong aalisin sa katawan mo. Hanggat nasa iyo ang mutya, asahan mong maraming swerte darating sa buhay niyong mag-asawa. Saglit na tinignan ni Romel ang mutya bago yun itinago sa kanyang bulsa. Lolo Gusting, hindi naman po ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan eh. Kinuha ko lang po to kasi kakaiba po ang itsura. Maniniwala ka rin sa mga susunod na araw dahil sa swerteng dadalhin yan sa inyo. Nagpalitan ng tingin sina Romel at Sandra. Hindi nila alam kung paniniwalaan ba nila ang sinabi ng matanda o hindi. Pagkatapos nilang magtungo sa kubo ni Lolo Gusting, ay umuwi na rin sina Romel at Sandra. Pagbalik nila sa kanilang bahay, ay naupo si Sandra sa upuan malapit sa bintana, habang si Romel naman ay nakatayo sa harapan nito. Maganda na sigurado na tayong ayos na ang anak natin, Sandra. Mahusay talagang albularyo si Lolo Gusting, ano? Tama ka, Romel. Pero sana ay totoo rin ang sinabi ni Lolo Gusting tungkol sa mutya na nakuha mo. Sana ay magdala talaga yan ng swerte sa atin.
Hay nako, mahal ko. Hindi dapat tayo umasa sa mga bagay gaya ng mutya dahil tayo mismo ang gumagawa ng swerte natin. Hindi natin pwedeng iasa sa kahit na anong bagay ang kapalaran natin. Hindi tayo mabubuhay nang nakasandal lang sa isang bato o anting-anting. Pero wala naman sigurong masama kung maniniwala tayo, hindi ba? Kahit ilang mutya pang meron tayo, pero kung tamad tayo at hindi tayo kumikilos, wala ring mangyayari sa atin. Ang mabuti pa, mahal ko, magpahinga ka na. Sige na, ako na muna ang bahala rito sa bahay. Hindi na nagsalita si Sandra. Tumango na lamang ito at humiga sa kanilang papag. Kinuha ni Romel ang mutya ng pukyutan na nasa kanyang bulsa. May parte ng utak niya na nagsasabing itapo niya yon, ngunit mas nanaig ang sinasabi ng puso niya na sundin niya ang sinabi ni Lolo Gusting at itabi niya yon. Nagdesisyon muna si Romel na wag munang pumasok sa mansyon ni Don Carlito at pinayagan naman siya ng kanyang amo. Yun ay upang maalagaan at matulungan niya si Sandra sa mga gawain nito sa bahay habang bumabawi pa ito ng lakas. Tinulungan din ni Romel si Sandra sa pagtitinda ng gulay sa harapan ng kanilang bahay at napansin nila na hindi na nila kailangan maghintay ng matagal upang maubos ang mga paninda nila. Laging may bumibili at sa bawat araw, tila ba dumadami ng dumadami ang kanilang customer. Noon lang nila naranasan na ang kanilang mga gulay ay laging nauubos. Sinabi ni Sandra kay Romel na mukhang umiepekto na ang swerte ng mutya ng pukyutan sa kanila. Dahil doon ay unti-unti na ring naniwala si Romel sa taglay na swerte ng mutya. Ngunit sa kabila ng mga positibong pagbabago sa kanilang buhay, ay hindi napigilan ni Romel na makaramdam ng takot. Unti-unti, nagsimulang maglaro sa kanyang isipan ang mga posibleng kapahamakan na maaaring idulot ng mutya. Kung malalaman ng iba na siya ang may hawak ng mutya, posibleng magtangka ang ibang tao na kunin yon mula sa kanila. Isang gabi, hindi makatulog sina Romel at Sandra dahil sa sobrang alinsangan ng gabing yon. Panay ang galaw ni Sandra sa tabi ni Romel at alam niyang naiirita na ang kanyang asawa sa mainit na pakiramdam nito. Mahal ko, maligo ka kaya muna para mawala ang init sa katawan mo. Kakaligo ko lang kanina eh. Buksan mo na lang ang bintana para pumasok ang hangin. Bumangon si Romel at naglakad patungo sa bintana. Inalis niya ang kandado nun at marahan niyong binuksan. Ngunit laking gulat niya nang biglang may sumunggab sa kanya mula sa labas ng bintana. Isa yung malahalimaw na nilalang na may matutulis na ngipin at kuko at nanlilisik ang mga pulang mata. Natumba si Romel at pumaibabaw sa kanya ang nakakatakot na nilalang. Bumangon si Sandra at takot na sumigaw. Tulong! Tulungan niyo kami, mga kapitbahay! May aswang! May aswang! Nakipagpambuno si Romel sa aswang, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nagawa siya nitong makagat sa braso. Malakas na napasigaw si Romel nang dahil sa sakit at nararamdaman niya ang pagbaon ng matulis na ngipin ng aswang sa kanyang laman. Matapos yun, ay nilubayan na ng aswang si Romel at naglalaway itong tumingin kay Sandra. Mabilis na sumugod ang aswang sa kanyang asawa. Walang ibang nais si Romel ng sandaling yon, kundi ang mailigtas si Sandra. Sa pagtayo niya, ay naramdaman niya ang pagdaloy ng enerhiya mula sa mutya ng pukyutan na nasa kanyang bulsa. Isang hindi maipaliwanag na lakas ang dumaloy sa kanyang katawan. Bago pa man magtagumpay ang aswang na malapitan ang kanyang asawa, ay mabilis na nakalapit si Romel sa aswang. Mahigpit niya itong hinawakan sa braso at hinila palayo sa kanyang asawa. Ibinalibag niya ito sa sahig at napaungol ng malakas ang aswang dahil sa labis na sakit. Mabilis na gumalaw ang aswang at sumunggab ulit ito kay Romel. Ang matatalim nitong kuko ay nakahanda ng humiwa sa kanyang laman. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman ni Romel ang mas matinding pagdaloy ng enerhiya mula sa mutya ng pukyutan na nasa kanyang bulsa.
Parang may nag-aalab sa kanyang loob. Isang kakaibang puwersang nagpasigla sa kanyang katawan. Hindi na siya nagdalawang isip. Sa isang mabilis at matinding galaw, inundayan niya ng napakalakas na suntok ang muka ng aswang. Tumilapo ng aswang sa lakas ng kanyang kamao. Lumipad ito sa ere at humampas ng malakas ang likod nito sa dingding nilang sawali. Napunit ang manipis na dingding at tumalsik palabas ang aswang, pasadsad sa lupa. Hingal na hingal si Romel. Nanginginig pa ang kanyang kamao sa lakas ng suntok na ibinigay niya. Natigilan siya ng sandali na parang hindi makapaniwala sa kanyang nagawa. Ilang saglit pa ang lumipas bago siya tuluyang kumilos. Mabilis siyang lumabas ng bahay at handa na siyang tapusin ang laban. Ngunit pagdating niya sa labas ay wala na roon ang aswang. Sa halip, ang nadatnan niya ay ang kanyang mga kapitbahay na nagising sa ingay. Nakatayo ang ilan sa labas ng bahay ng mga ito habang may mga bitbit na gasera at lampara. Nag-usap-usap ang ilan sa kanila at halatang nagtataka sa kaguluhan. Ang mga mata nila ay nakatutok kay Romel ng puno ng pagtataka at kaba. Napahawak si Romel sa kanyang dibdib. Ramdam pa rin niya ang pintig ng mutya sa kanyang bulsa. Maya-maya pa ay dumating si Lolo Gusting na may hawak na buntot ng pagi. May bahagyang pag-aalala sa mukha nito habang papalapit kay Romel. Nasaan na ang iswang, Romel? Nakatakas po siya, Lolo. Hindi ko na po nakita kung saan siya nagpunta eh. Saglit na tinignan ni Lolo Gusting ang paligid na para bang inaalam kung naroon pa ang halimaw. Napabuntong hininga ito bago muling nagsalita. Si Sandra, kumusta siya? Kumusta ang asawa mo? Nasa loob po siya, Lolo Gusting. Pwede po ba tayong pumasok sa loob? May mga kailangan lang po akong itanong sa inyo. Tumango si Lolo Gusting. Agad na bumalik si Romel sa loob ng bahay kung saan nakita niyang nakaupo si Sandra sa papag. Lumuluha ito at nanginginig sa labis na takot. Lumapit siya rito at marahang hinawakan ang braso ng kanyang asawa. Ayos ka lang ba, mahal ko? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Ikaw ang dapat kong tanungin yan. May sugat ka, Romel. Wala to. Huwag mo akong intindihin. Huwag ka mag-alala. Mababaw lang naman 'tong sugat ko eh. Hindi kumbinsido si Sandra. Tumayo ito at agad na kumuha ng lumang damit sa kanilang aparador. At lumapit ito kay Romel at maingat na itinapal ang tela sa sugat niya upang pigilan ang pagdurugo. Napatingin si Romel sa sugat niyang may nakatapal na lumang damit. Ramdam niya ang kirot nun pero ayaw niyang ipaalam sa kanyang asawa dahil mas lalo lamang itong mag-aalala. Samantala, tahimik lang si Lolo Gusting habang pinagmamasdan sila. Tila may iniisip itong malalim. Lumapit si Lolo Gusting kay Romel nang may bahagyang pag-aalala sa mga mata. Yung gusto mong itanong, Romel? Oo nga pala. Lolo, may gusto lang po ako malaman. Bukod po sa nagdadala ng swerte, meron po bang ibang kakayahan ng mutya ng pukyutan? Sa pagkakaalam ko, ang mutya ng pukyutan ay talagang nagdadala lang ng swerte. Yun lang ang alam kong kakayahan nito. Abay, bakit mo na itanong? Nag-aalangan si Romel na sumagot. Pinakiramdaman niya ang sarili bago bumuntong hininga at tuluyang nagsalita. Lolo Gusting, kanina po kasi, nang umatake ang aswang, ay may naramdaman po akong kakaiba. Para bang may enerhiyang biglang dumaloy sa katawan ko galing sa mutya. Bigla po akong lumakas. Ang bilis po ng kilos ko at hindi ko alam kung paano ko nagawa ang mga yun. Malakas po ang kutob ko, Lolo Gusting, na ang mutya ang dahilan ng lahat ng yun. Biglang natahimik si Lolo Gusting at nag-isip ito ng malalim. Kung ganon, baka dahil sa kagustuhan mong iligtas si Sandra, ay nagawa mong buhay ng natutulog na kakayahan ng mutya. Posible na hindi lang swerte ang kayang ibigay ng mutya. Baka kaya ka rin itong bigyan ng lakas at bilis para lumaban sa mga nilalang na kagaya ng aswang. At baka kaya rin napunta sa iyo ang mutyang yan
ay para gamitin mo ito bilang proteksyon sa pamilya mo at sa iyong mga kababaryo. Tahimik na napaisip si Romel. Kung totoo ang sinabi ni Lolo Gusting, ay isang malaking responsibilidad ang nakaatang sa kanyang balikat at ang bagay na yon ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa buhay niya at ni Sandra. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Lolo Gusting. Matapos umalis ni Lolo Gusting ay nilingon ni Romel ang kanyang asawa na tahimik na nakaupo sa gilid ng papag. Bakas pa rin sa mukha nito na hindi pa rin ito lubos na makapaniwala sa mga nangyari. Alko, totoo bang binigyan ka ng lakas ng mutya ng pukyutan? Oo, mahal ko. Ramdam na ramdam ko talaga kanina. Parang may dumaloy na kuryente at kakaibang enerhiya sa katawan ko. Para bang nagkaroon ako ng kakaibang lakas na hindi ko pa nararanasan sa buong buhay ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot, Romel. Naguguluhan ako sa mga nangyayari sa atin. Kahit ako, mahal ko, hindi ko alam kung paano to nangyari. Noon, hindi ako naniniwala sa kahit na anong mutya o anting-anting. Para sa akin, lahat ng yun ay katang-isip lamang, maging ang aswang. Akala ko, kwento-kwento lang sila para takutin ang mga bata. Pero ngayong gabi, lahat ng hindi ko pinaniniwalaan noon ay nagkaroon na ako ng paniniwala. Hindi napigilan ni Sandra ang pagdaloy ng luha sa kanyang mga mata. Niyakap nito si Romel ng maigpit at puno ng takot. Hinagod naman ni Romel ang likod ng asawa. Hinayaan itong umiyak sa kanyang balikat. Romel, natatakot ako. Paano kung bumalik ang aswang na yon? Paano kung may mas malakas pang dumating? Paano kung magtagumpay siya sa balak niya sa atin? Huwag kang matakot, mahal ko. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Pati na rin na magiging anak natin. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa inyong dalawa. Pinapangako ko yan. Mas hinigpitan ni Sandra ang yakap nito kay Romel. Patuloy naman si Romel sa pagpapakalma sa kanyang asawa. Nais niyang maramdaman ito na habang nasa tabi siya nito ay walang masamang mangyayari sa kanya. Nang sumunod na araw ay kinailangan na ni Romel na bumalik sa pagtatrabaho. Sa ilalim ng tirik na araw ay tahimik na inasikaso ni Romel ang mga bulaklak sa malawak na hardin ng mansyon ni Don Carlito. Hawak niya ang isang maliit na pala habang maingat na tinatanggal ang mga damong sumisibol sa pagitan ng mga halamang rosas. Ngunit kahit na anong pilit niyang pagtuon sa kanyang gawain, ay hindi niya maiwasang bumalik sa isip niya ang mga nangyari nung nakaraang gabi. Bigla siyang natigil sa ginagawa at ipinasok ang kamay sa bulsa. Hinugot niya ang maliit na mutya ng pukyutan at tinitigan yon. Salamat sa'yo. Hindi lang sa swerte na dala mo, kundi sa lakas na ibinigay mo sa akin kagabi. Marahang isinara ni Romel ang palad, saka muling isinilid ang mutya sa kanyang bulsa. Malalim siyang huminga bago bumalik sa kanyang trabaho. Ilang saglit pa, napansin niyang hindi pa niya nakikita si Don Carlito mula nang dumating siya kaninang umaga. Karaniwan ay nakikita niya itong nagkakape sa veranda o naglalakad-lakad sa paligid ng mansyon. Gusto rin sana niyang ipaalam dito na bumalik na siya sa trabaho. Nang dumating ang oras ng tanghalian, imbis na pumunta sa kusina upang kumain, nagdesisyon si Romel na hanapin ang kanyang amo. Nilibot niya ang buong hardin, sumilip sa veranda at pumunta sa likod bahay kung saan madalas magpahangin si Don Carlito. Ngunit kahit saan siya magtungo, ay hindi niya nakita si Don Carlito. Natapos na ang buong araw ng trabaho ni Romel, ngunit ni anino ni Don Carlito ay hindi niya nakita. Kanina pa niya ito ipinagtatanong sa mga kasambahay, pero wala ni isa ang may alam kung nasaan ang matanda. Hanggang sa nagdesisyon na siyang umuwi. Papalabas na siya ng tarangkahan nang biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Lumabas si Don Carlito at bakas sa mukha nito ang inis. Agad nitong nilapitan si Romel.
Don Carlito, magandang hapon po. Bumalik na po ako sa trabaho. Maayos na po mga sunflower at natanggal ko na rin po mga peste. Ngunit sa halip na sumagot ng maayos, malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng matanda. Tila hindi nito pinansin ang sinabi ni Romel at bahagyang tumingin sa malayo. Habang wala ka, may naglakas loob na magnakaw ng mga halaman ko. Nanakaw ang mga mamahalin kong halaman, Romel. Ano po? Sino po magnanakaw? Hindi ko alam. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nahuhuli. Kaya simula ngayong gabi, pagbabantayin kita rito sa hardin. Gagawin mo ang pagbabantay hanggat hindi nahuhuli ang magnanakaw. Nagulat si Romel sa utos ng matanda. Alam niyang bahagi ng trabaho niya ang pangangalaga sa hardin. Pero hindi niya inaasahang pagbabantayin siya ni Don Carlito sa hardin ng magdamag. Teka, Don Carlito. Baka naman po pwedeng ibang tao na lang po magbantay. Wala pong kasama ang asawa ko sa bahay eh. Don Carlito, hindi po kayo maniniwala. Inatake po kami ng aswang kagabi. Hindi po kasi ako matatahimik dito habang alam ko mag-isa si Sandra sa bahay namin. Ano ka mo? Aswang? Pambihira ka, Romel. Isa ka pang naniniwala sa mga ganyang bagay. Don Carlito, dati po hindi rin po ako naniniwala sa aswang eh. Pero sa nakita ko po kagabi, doon ko po napagtanto na totoo sila. Nakatakas nga lang po yung aswang. At sigurado po akong babalik siya. Don Carlito, buntis po ang asawa ko. Kaya sigurado po ako na siya po ang pinupuntirya ng aswang na yun. Kaya nakikiusap po ako sa inyo na iba na lang po ang pagbantayin nyo rito, Don Carlito. Ngunit lalo lamang nagdilim ang muka ni Don Carlito. Wala akong pakialam sa mga kwento mo. Ang gusto ko, gawin mo ang trabaho mo. O kung gusto mo ay maghanap ka na lamang ng ibang trabaho. Magpapaliwanag pa sana si Romel, pero agad siyang tinalikuran ni Don Carlito at mabilis itong pumasok sa loob ng mansyon, sabay sara ng pinto. Naiwan si Romel sa may tarangkahan na mahigpit na nakakuyom ang kamao. Pakiramdam niya tuloy ay parang nais niya nang umalis sa trabaho niya kay Don Carlito. Pero alam niya rin na kailangan nila ni Sandra ang trabaho na yon, lalo na't ilang buwan na lamang ay manganganak na ang kanyang asawa. Bago kumagat ang dilim, ay umuwi muna si Romel sa bahay nila upang makausap ang kanyang asawa. Sa loob ay nadatnan niyang nakaupo si Sandra sa papag at hawak ang tiyan na parang may iniisip na malalim. Agad niyang nilapitan ang asawa at umupo sa tabi nito. Mahal ko, may kailangan akong sabihin sa iyo eh. Ano yun, Romel? Kailangan ko kasi magbantay sa hardin ni Don Carlito ngayong gabi. May nagnakaw daw kasi ng mga halaman niya nung wala ko ron. Kaya gusto niya akong magbantay roon hanggang sa mahuli ang magdanakaw. Napakunot ng noo si Sandra. Halatang hindi ito natuwa sa sinabi ni Romel. Ano? Dapat tumanggi ka. Hindi nasakop ng trabaho mo magbantay sa hardin. At isa pa, wala akong kasama dito sa bahay, mahal ko. Paano kung bumalik yung aswang? Alam ko naman yun, Sandra. Tumanggi naman ako eh. Pero hindi ako pinayagan ni Don Carlito. Alam mo naman ang ugali nun eh. Hindi siya marunong makinig. Romel, hindi ko yung gusto. Kinakabahan ako. Hinawakan ni Romel ang kamay ng kanyang asawa at masuyo itong pinisil. Kakausapin ko lang si Lolo Gusting. Makikiusap ako sa kanya na samahan kanya ngayong gabi para kahit papano hindi ka mag-isa dito. Wala nang nagawa pa si Sandra kundi ang pumayag sa sinabi ni Romel, kahit ramdam niyang labag yun sa kalooban nito. Nagpaalam na si Romel kay Sandra at agad siyang nagtungo sa kubo ni Lolo Gusting. Doon ay nakita niya ang matanda na nag-aayos ng mga halamang gamot sa labas ng bahay nito. Agad siyang lumapit at magalang na bumati. Lolo Gusting, magandang hapon po sa inyo. O Romel, napadalaw ka. May problema ba? Lolo Gusting, may hihilingin po sana ako sa inyo eh. Kailangan ko po kasi magbantay dun sa hardin ni Don Carlito ngayong gabi. Mangyaring wala po kasing kasama si Sandra sa bahay.
At alam naman po natin na delikado kung mag-isa siya. Pwede po bang samahan niyo po ang asawa ko sa bahay namin? Saglit na nag-isip si Lolo Gusting bago tumango. Oo naman, walang problema. Hindi ko hahayaang mag-isa si Sandra sa bahay niyo, lalo na sa ganitong sitwasyon na buntis siya. O sige, sasamahan ko siya. Huwag ka na mag-alala. Naku, maraming salamat po, Lolo Gusting. Sige po, hindi na po ako magtatagal at kailangan ko na pong bumalik sa mansyon ni Don Carlito. Ngumiti si Lolo Gusting at tinapik si Romel sa balikat. Matapos yun, ay agad na siyang naglakad pabalik sa mansyon ni Don Carlito. Dala ang bigat sa kanyang dibdib dahil alam niyang ilang gabi niyang hindi mababantayan ang kanyang asawa at ang dinadala nitong anak nila. Nang makabalik na si Romel sa mansyon ni Don Carlito, ay nagsimula na siyang magbantay. Nang tuluyan ng dumilim, ay naging mas tahimik ang buong paligid. Paminsan-minsan ay iniikot niya ang kanyang paningin sa bawat sulok ng hardin upang masiguro na walang ibang tao ang naroon. Hindi na iwasan ni Romel na mag-alala para sa kanyang asawa kahit pa alam niyang kasama nito si Lolo Gusting. Ligtas man ito sa piling ng matanda, hindi niya maialis sa isip niya na baka bumalik ang aswang na umatake sa kanila. Paulit-ulit niyang iniisip kung tama ba na iniwan niya ang kanyang mag-ina sa gabi na yon. May mga sandaling gusto niyang sumaglit pa uwi para lang silipin kung maayos ang lagay ni na Sandra. Ngunit alam niyang hindi maaaring mangyari yon. Kung mahuhuli siya ni Don Carlito na wala sa kanyang pwesto, ay siguradong magagalit yon sa kanya at baka yun pa ang ikatanggal niya sa kanyang trabaho. Wala nang nagawa si Romel, kundi ang ipagdasal na lamang ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Tahimik siyang nagdasal habang mahigpit na hawak ang mutya ng pukyutan sa kanyang bulsa. Umasa siya na sa ganoong paraan ay magiging ligtas si Sandra at ang anak nila. Mabilis na lumipas ang mga oras hanggang sa sumapit na ang alauna ng madaling araw. Nakaupo pa rin si Romel sa isang upuan sa harapan ng mansyon. Mabigat na ang kanyang mga mata dahil sa antok, ngunit hindi siya maaaring matulog. Bigla siyang napapitlag nang marinig niya ang isang malakas na pag-angil mula sa likod ng bahay na parang meron doong mabangis na hayop. Napalunok si Romel at dahan-dahan siyang tumayo. Hawak ang itak na ipinuslit niya kanina mula sa kanilang bahay. Marahan siyang naglakad patungo sa likod ng mansyon. Nang malapit na siya sa pinanggagalingan ng pag-angil, ay nagtago siya sa isang makapal na halaman. Mula roon ay sinilip niya ang pinagmumulan ng ingay. Nanlaki ang mga mata ni Romel nang nakita niya si Don Carlito na nakatayo sa may gitna ng mga tanim na sunflower. Nakayuko ito, nanginginig ang buong katawan at parang may kung anong pumipiglas mula sa loob ng katawan nito. Mas lalo siyang nagimbal nang makita niyang unti-unting nagbago ang anyo ng kanyang amo. Ang balat nito ay bahagyang tinubuan ng makakapal na balahibo at ang mga kuko ay naging itim at matutulis. Ang mukha nito ay nagbago rin. Naging matalim ang mga mata at lumabas ang matutulis nitong mga pangil. Nang tuluyan ng maging aswang si Don Carlito, ay tumingala ito sa langit at naglabas ng isang malalim at makapanindig balahibo na alulong. Mabilis itong tumalon na mataas, papunta sa isang pader. Hindi nagtagal, ay tumalon ito pakabila at narinig ni Romel ang mabibigat na yabag ng paa ng aswang, palayo. Nanlamig ng gusto si Romel sa kanyang nakita at nalaman. Hindi siya makapaniwala na ang taong pinaglilingkuran niya ay ang aswang na umatake sa kanilang bahay. Doon niya naintindihan ang lahat. Kaya pala siya pinagbantay sa hardin ni Don Carlito ay upang hindi niya maprotektahan si Sandra. Plano ng aswang na bumalik sa kanilang bahay sa gabi na yon. Mabilis na umalis si Romel sa kanyang taguan at buong bilis na tumakbo pauwi. Mabilis na nakarating si Romel sa labas ng kanilang bahay at alam niya na ang mutya ang dahilan nun. Sandali siyang napahinto nang makita niya ang mga kapitbahay nila na nasa labas ng bahay ng mga ito.
Tahimik na nakatayo ang mga ito habang bakas sa muka ang takot. Sa pagkakataon na yon ay narinig niya ang sigaw ni Sandra mula sa loob ng kanilang bahay. Parang sinuntok sa dibdib si Romel nang mapagtanto niya na inaatake na ng aswang ang asawa niya, pero wala man lang sa mga kapitbahay niya ang naglakas ng loob na tulungan si Sandra. Wala nang inaksayang oras si Romel. Mabilis siyang sumugod papasok at binuksan niya ng malakas ang pinto. Kinilabutan siya sa nagkalat na dugo sa sahig. Nakita niya si Lolo Gusting na nakahandusay at may malalim na sugat sa tiyan. Lumuhod agad si Romel sa tabi ng matanda at hinawakan ito sa balikat. Lolo, nasan po si Sandra? Nasan po ang asawa ko? Tinangay siya ng aswang, Romel. Sa likod sila dumaan. Bilisan mo, Romel! Iligtas mo ang asawa mo! Napakuyom ng kamao si Romel at mabilis siyang tumayo. Lumabas siya ng bahay at nagtungo sa likod ng bahay, pero hindi niya alam kung saan direksyon dinala ng aswang si Sandra. Inilabas niya ang mutya ng pukyutan mula sa kanyang bulsa. Mahigpit niya yung hinawakan sa kanyang palad. Mutya ng pukyutan, tulungan mo akong hanapin si Sandra. Kailangan kong mailigtas ang asawa ko sa aswang na yun. Naramdaman ni Romel na nag-init ang mutya sa kanyang kamay at dumaloy sa kanyang katawan ang isang kakaibang pakiramdam. Biglang naging matalas ang kanyang pandinig hanggang sa naramdaman niya ang presensya ng aswang sa isang direksyon. Mabilis na tumakbo si Romel at sinundan ang direksyon na tila ibinubulong sa kanya ng mutya habang dala ang itak. Wala siyang ibang nasa isip kundi ang mailigtas ang kanyang asawa bago mahuli ang lahat. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan ay tumakbo si Romel sa gitna ng kakahuyan. Nang marating niya ang isang masukal na bahagi ng kakahuyan, ay natigilan siya sa kanyang nasaksihan. Nakahandusay si Sandra habang nakapikit at nanginginig, habang nasa ibabaw nito ang aswang. Sumiklab ang galit kay Romel, lalo na't kilala niya kung sino ang aswang na yon. Hayop ka, Don Carlito! Lumayo ka sa asawa ko! Lubayan mo siya! Napalingon ang aswang at ang mukha nito ay may halong pagkagulat. Maya-maya pa ay isang nakakatakot na ngisi ang pinakawalan ng aswang. Alam mo na pala ang sekreto ko, Romel. Hayop ka! Subukan mo na nasaktan ang asawa ko at hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo! Malakas na tumawa ang aswang at bigla nitong itinaas ang kamay nito habang ang matutulis nitong mga kuko ay nakatapat sa tiyan ni Sandra. Mabilis na tumakbo si Romel sa aswang at lumipad ang sipa niya sa muka ng aswang. Tumilapon ang aswang at nagpagulong-gulong sa lupa. Agad na tinulungan ni Romel si Sandra na makatayo at sinabi niya na lumayo na ito roon. Nang makalayo na ang kanyang asawa, ay narinig niya ang malademonyong boses ng aswang. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang lakas ng loob mo para labanan ako. Pero ito at sisiguraduhin ko sa iyo na mamamatay ka at ang iyong asawa at ang anak niyo ngayong gabi. Biglang sumugod ang aswang at isang mabilis na pag-atake ang pinakawalan nito. Ngunit mabilis na umiwas si Romel. Muling umatake ang aswang, ngunit sinalubong na ito ni Romel ng itak, pero nagawa rin yung iwasan ng aswang. Nagawang basahin ni Romel ang galaw ng aswang at sigurado siya na ang mutya ng pukyutan ang nagbigay sa kanya ng kakayahang yon. Tila ginagabayan siya nito sa kung ano ang dapat niyang gawin. Hanggang sa nagsimula ng magpalitan ng mabibilis na atake sina Romel at Don Carlito. Minsan ay nasasalag ni Romel ang pag-atake ng aswang, pero minsan naman ay nadadaplisan siya ng matatalas na kuko nito. Pero kahit nasugatan siya, ay hindi pa rin siya sumuko. Muling umatake ang aswang ng mas mabangis at mas mabilis, at bago pa makaiwas si Romel, ay naramdaman niya ang pagbaon ng mga kuko nito sa leeg niya. Mabuti na lang at bahagya siyang napaatras,
kaya hindi ganun kalalim ang naging sugat niya. Naramdaman ni Romel ang pag-agos ng masaganang dugo sa sugat niya sa leeg. Nakaramdam siya ng panghihina at halos mawalan na siya ng balanse. Nakangising lumapit ang aswang kay Romel. Wala kang laban, Romel. Papatayin na kita at isusunod ko ang iyong mag-ina. Mabilis na itinaas ng aswang ang kamay upang tapusin si Romel. Ngunit natigilan ang aswang nang may narinig silang pag-ugong na paparating. Mula sa kung saan ay isang batalyon ng bubuyog ang biglang dumating. Sumugod ang mga bubuyog papunta sa aswang at kinuyog ng mga ito ang halimaw. Napasigaw ang aswang sa sakit habang pilit nitong pinagtatabuyan ang mga bubuyog, pero mas lalo lang dumami ang mga yon. Hindi makapaniwala si Romel sa pagtulong ng mga bubuyog sa kanya. Nakita niya yon bilang isang pagkakataon para tapusin na ng tuluyan si Don Carlito. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa itak at sinugod niya ang aswang. Buong puwersa niyang itinarak ang itak sa dibdib ng aswang. Nang hugutin niya ang itak, ay sinunod niyang gilitan ang leeg nito. Napaatras ang aswang at bumagsak ang katawan nito sa lupa. Nang lapitan ni Romel ang katawan ng aswang, ay hindi na yon gumagalaw habang walang tigil ang pagbalong ng dugo sa sugat nito sa leeg at sa dibdib. Nakadilat ang mga mata nito na parang nakatingin sa kalangitan. Dama ni Romel ang panginginig ng katawan dahil sa matinding laban niya sa aswang. Nang masiguro niyang patay na ang aswang, ay nagdesisyon na siyang umalis. Ngunit natigilan siya nang bigla siyang niyakap ni Sandra na inakala niyang umalis na. Nang kumawala si Sandra sa yakap nito, ay nag-aalala siya nitong tinignan. Alko, may sugat ka! Ayos lang ako, mahal ko. Kailangan na natin bumalik sa bahay. Si Lolo Agustin, sugatan din siya. Matapos yun, ay tinahak na ni Romel ang daan pabalik sa kanilang bahay. Kahit sugatan, ay mahigpit na inalalayan ni Romel si Sandra. Hindi huminto ang isip ni Romel sa pagbibigay ng pasasalamat sa mutya ng pukyutan. Alam niya na kung hindi dahil sa mutya, ay hindi niya mapapatay ang aswang at baka kung ano na ang nangyari sa kanyang asawa at sa anak nila na dinadala nito. Nang marating nila ang bahay nila, ay naroon pa rin ang mga kapitbahay nila na tila naghihintay sa pagbabalik ni Romel. Huminto si Romel sa harapan ng mga ito at matalim ang mga matang tinignan niya ang mga yon. Wala na. Napatay ko na ang aswang. Wala na kayong dapat na ikatakot. Pero sana sa susunod ay magkaroon ng puwang ang puso nyo sa pagtulong. May ilan na yumuko habang may iba namang lumingon palayo. Hindi na umasa si Romel ng tugon mula sa mga tao dahil sapat na para sa kanya na naipaalala niya sa mga tao ang naging pagkukulang nila na tulungan ang kapwa nila. Biglang dumating si Raul sakay ng tricycle nito at nagpresenta itong dalhin sina Romel, Sandra at Lolo Agustin sa ospital. Tinulungan din sila ni Raul na makasakay sa tricycle. Nang umandar na ang tricycle, ay naramdaman ni Romel ang bahagyang paghawak ni Sandra sa kanyang kamay. Tumingin siya sa kanyang asawa at ngumiti. Salamat, mahal ko. Maraming salamat sa'yo. Walang anuman, mahal ko. Alam mo naman na gagawin ko ang lahat para sa'yo at sa magiging anak natin. Habang binabaybay ng tricycle ang daan patungo sa ospital, ay unti-unting gumaan ang pakiramdam ni Romel. Alam niya na yun na ang simula ng pagbabalik ng kapayapaan at katahimikan sa kanilang lugar. Dahil wala na ang aswang na ilang taong nagdulot ng takot sa kanilang lahat. Makalipas ang ilang araw sa ospital, ay tuluyan ng nakalabas sina Romel at Lolo Agustin. Habang ang mga tao sa lugar nila ay labis na nagimbal nang malaman na ang mayamang si Don Carlito pala
ang aswang na ilang taon nang nagdudulot ng takot at walang awang pumapatay ng tao sa kanilang lugar. Makalipas ang ilang buwan, isinilang ni Sandra ang isang malusog na sanggol na babae. Labis ang pasasalamat nilang mag-asawa dahil ligtas na nailuwal ni Sandra ang kanilang unang anak. Patuloy namang inalagaan ni Romel ang mutya ng pukyutan na naging isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Sa tulong ng mutya ay mas lalong lumakas ang kita nila sa pagbibenta ng gulay. Ang dating maliit nilang hanap buhay ay lumago ng gusto hanggang sa hindi na kinailangan pa ni Romel na maghanap pa ng trabaho. Ang dating pangarap lamang nilang masigurong may sapat silang pangkabuhayan ay mabilis nilang nakamtan. Isang biyayang hindi nila inakala, ngunit lubos nilang ipinagpapasalamat. Sa lahat ng pinagdaanan ni Romel ay natutunan niya na hindi lahat ng halimaw ay nagtatago sa kadiliman. May iba na itinatago ang pagiging halimaw sa pamamagitan ng taglay nitong yaman at kapangyarihan. Ngunit higit sa lahat, natutunan niya na ang tunay na lakas ay hindi lamang nagmumula sa pisikal na kakayahan, kundi sa tapang na ipaglaban ang mga mahal niya sa buhay at ibang tao, kahit pa sarili niyang buhay ang maging kapalit para sa kaligtasan ng lahat. Naniniwala siya na hanggang tangan niya ang mutya ng pukyutan at may pananalig siya sa Diyos, ay palagi silang magiging ligtas at walang kampon ng kadiliman ang magtatagumpay sa maitim nitong balak, dahil ni minsan ay hindi nagwagi ang kasamaan laban sa kabutihan.